Morning mga paps. Maaga tayo ngayon. Araw ng Miyerkules, Mayo 8. Dahil natanggap ko na booking kahapon, isa lang. Schedule booking. Call time 8:00 ng umaga. Dito sa may E. Rodriguez. Kalagay doon sa detalip, kakarga natin adult pampers. Ang mga kwanto para sa mga senior. Deliver natin sa Makati, Walter Mart, Chino Roses, at saka sa may Rustans, Ayala. Tapos after neto, hanap ulit tayo sa meron pang booking. Dito tayo ngayon sa Saberville, Quezon City. Time check 7:30 in the morning. Yan. Yung relo ko 6:30 pa lang. Oh shit. Kahapon mga paps, hindi tayo pinalan. Dalawa lang kahapon. Tanghali na kasi ako lumabas eh. After lunch na kasi ako nakalabas. Kaya yun, hindi tayo nakabuelo. Buti na lang suspended ang mga klase ngayon kasi dahil sa sobrang init ng panahon. Pero kahit suspende ang klase sa Metro Manila, traffic pa rin. Sige paps, sige mga paps, bentahan tayo mamaya sa may pala to, north area dulo na parte ng Chino Roses. Tapos yung staff magmumotor lang pala. Galing din. Yan ang mga staff, masisipag. Kala ko sasabay dito sa kotse. Wala naman kasing nakalagay na may staff na sasakay eh. Saan may Balete? Where is the Balete Drive? The very controversial Balete Drive in Quezon City. I'm turning left to Balete Drive in a few moments to avoid the damn traffic of EDSA. Kailangan dito mga paps, alam mo mga shortcutan. Pero hindi, hindi lang basta-basta alam mo yung mga shortcut. Siguraduhin mo yung mga shortcuts
hindi malayo sa pupuntahan mo. Shortcut ka na shortcut. Eh, papalayo ka naman papalayo. Nonsense sa short. Hindi shortcut yun, long cut yun. Ayan, medyo maganda pa yung mga ganyang music mga paps. Good vibes. Isa makinig ka ng balita, puro negative vibes. Mabubwisit ka lang. Sensya na kayo mga paps, hindi ko may pakita yung dinadaanan ko kasi i-rotate ko pa tong ito, pabalik rin ko yung aking mamahaling GoPro. GoPro tayo mga paps, medyo social pero hindi to yung latest version ng GoPro ha. Puti, mahal ng GoPro na yun, pambili ng cellphone na yun. Hero 4 lang tong gamit natin. Minsan pagka walang biyahe, ito na rin ginagamit kong dashcam. Malinaw pa. Tapos nire-review ko na lang sa iPad yung mga kuha niya kasi nako-connect mo eh. Hindi mo na kailangan ng mga wiring na pabaklasin yung kisame ng kotse mo para isiksik yung mga wire. Yung power source nito diretso na sa, kung may saksakan ka ng power source kotse mo, cigarette lighter. Ito kasi yung kotse na to, daming saksakan eh. Pwede ka mag-charge dito ng 3 cellphone na sabay-sabay eh. Meron pa sa likod sa may third seat. Tapos meron pang power outlet doon. Pwede ka magsaksak ng power inflator at kung ano-ano pa. So ito, andito na tayo ngayon sa Hemadi, New Manila. Nasa kaliwa ko yung Robinson's Magnolia. Kailangan ko itong bilisan mga paps para matapos tayo ng maaga dito. Makarami. Time check 8:20 in the morning. Bye bye, later. Ayan na mga paps, andito na tayo sa first drop off location ng scheduled booking natin kay Practicare Distribution Incorporated. Mga Pampers, magagaan na naman mga paps. Itong box lang. Ang hassle lang kasi dito mga paps, alam nyo, pag delivery, pagdating mo sa RDO, pila ka pa. Naranasan na ako yung sa yung sa SM Molino. Tinuruan ko na lang dumiskarte yung staff para lang mapabilis kasi ang haba ng pila ng delivery. Aga-aga ko nakarating dun. Expect ko wala pa masyadong dumadating na delivery. Pagdating ko dun, puno yung parking lot ng mga delivery. Ito lang yung paps, hassle sa ganito. Yung pipila ka, hintay ka, yung week. After ko dito sa Shopwise,
Rustan Supermarket naman tayo sa may Glorieta naman. Mas madugo dito, Glorieta. Ay nako, later mga paps. Sa Makati mga paps, maraming one way, kaya kailangan listo yung mata mo sa mga signages ng mga traffic signages, lalo na yung mga natatabunan ng dahon ng puno. Yan, kasi dito sa Metro Manila ang mga signages tinatago, hindi pinapakita. Kasi para makakuha pa tayo ng booking. Time check 9:24 in the morning. Sana alas 10 tapos na ako dito. Pero kasi pagka umaccept ka ng panibagong booking, kailangan proceed ka na sa pick up location. Ang mahirap pa dito kay Lalabog sa Transportify, kadalasan malalayo sa'yo yung mga pick up location. Swerte mo na kung maka-accept ka ng 3 kilometers lang yung distansya. Kadalasan 5 pataas. Pag ganitong oras, hindi pa tapos ang rush hour. Actually, buong araw na ang rush hour dito sa Metro Manila. Kakanan na pala tayo ng Ayala. Yung nagjo-joyride, yung biyahe ko dati sa motor, nakikita mo talaga yung yung diskriminasyon. Nakamotor ka, alam mo yun, hindi ka makaramdam ng respeto. Kahit ano paganda ng motor mo, maliban na siguro kung naka big bike ka, babatingin sa'yo. Naka ADV na nga ako ha, hindi mo murahing motor yun, pero siya Pops, yung staff ng dala natin kargamento naka-convoy sa akin kasi siya ang dapat nagpapareceive. Dito na tayo sa Ayala. Per Uncle Google, 11
7 minutes down, doon na tayo. Natansya ko dito mga 20 minutes. Sa dami ng stoplight. Bawat kanto stoplight. Tapos ayan o, 1 minute yung nakalagay sa timer ng stoplight, pero di pa rin umuusad. Paano? Mga tulonggis na bus, baba dito, baba doon. Dahil lang paps, may ka na kumaliwa. Ako ang nasa right of way. Sige mga paps, later. Ano mga paps, tapos din. Tayo na bang booking? Pasay, layo ah. $18.71 Pasay, 18.71 second. Kapit na sana to. Alam, saan ko malaman saan to? Kasi minsan sa Pasay masisikip mga kalsada. Hindi ako pwede kumanan mga paps. Sabi ko na nga ba, masikip eh. Medyo may kalakihan kasi kotse natin mga paps. Kaya tayo basta-basta pwedeng accept lang ng accept. Pero yung mga nakakotse, okay lang. Manila City, 11 stops, grabe naman to. Yun na lang. Pero sana dito 1,000, almost 1,600 eh. Problema 11 stops. Grabe ka ha. Sinagad mo talaga ha. Kung 11 stops yan, sa dami na hindi pagdideliveran, hindi pwede MPV dyan. Kayo naman oh. L300 ang i-book nyo, mga tulongges. Gagawin nyo pang malalayo sa akin yung mga booking na Transportify paps. Mga paps, ito mga paps, nakakuha tayo ng booking kay Master Lala. Dito lang malapit, sa Makati lang din. Ang ikakarga ay cake. Di-deliver natin sa Vertis North. Tingnan kung gaano kalaki yung cake. Hanap pa ako ng iba pang pwedeng isabay. Cake din, kailan Paranaque. Kapag ganitong oras, kung kailan marami pumapasok, gusto nila alam, bababa ng mga rates. Grabe ka naman. Sa cake din, dami mga order na cake ah.
Sige Paps, hanap po na ako ng pwede ko isabay. Ay nako guys, sayang yung pagod ko dito sa putang inang to. Ang magbubuk, nakalagay dun sa details ng ibubuk, ikakarga niya, cake. Utragis na yan, may mga tinapay, may karne, may mga frozen, may tumutulo pa. Siya pa may galing galit. Asshole pala eh. Karton na nga lang hinihingi ko eh, para pang sapin doon sa kotse eh. Putya, gago pala siya eh. Banato mo pa akong kakancel, di cancel, putang ina, kala mo magkano yung binabayad mo, tarantado ka pala eh. $400 lang babayad mo, tapos sandamakmak yung kakarga mo, gago ka. Yung mga customer sana nilala, pag magbubook kayo, pakideclare nyo ng maayos yung kakarga nyo. Para pagdating sa location, hindi kayo magtatalo. Declare sa booking niya, cake. O may cake nga. Mga cake na dededisingan pa, mga yung lagayan nun, parang 5 piraso na kuan, 5 piraso na tawag diyan. 5 liter na container. Tapos meron pang mga tinapay na may kasamang tray. Hindi ba naman siya gago? 10 tray ng tinapay. Tapos meron pang frozen, 4 na crates. Tumutulo pa, gago ka pala eh. Ayusin mo declaration mo. Hindi yung kuan, oo nga, MPV nga, binook mo, pero yung declaration mo ng ikakarga, cake, gago. Ganda ng araw ko, sinira mo eh, leche ka eh. Visit ka. Oh. Ibang mga driver dyan na may MPV, eto tatandaan nyo, pag may pagbubuk na cake nakalagay, MPV ang ibubuk dito sa may location ng Makati, abang kalye to, Camagong Street, corner ng Camagong Street. Pag yan ang nabook nyo sa may Katmon Camagong Street na corner, pag yung tatanggapin yan, pupunuin yung sasakyan nyo ng kung ano-ano, hindi cake ang kakarga lang, pati karne, harina, gagong puta. Sinayang mo oras ko, leche ka. Init mo ulo ko eh. 400 lang babayad mo, bababuhin mo pa kotse ko, gago ka ba? Kaya namimili ako ng ikakarga eh. Asshole ka eh. May attitude ka pang, gago ka. Hinihingan ka lang ng sapi na karton para lang matapos na eh. Ikaw pang may ganang magalit, ikaw pang may ganang magsabi ng cancel. Stupido ka eh. Mga paps, pag malamig na ulo ko.
distance ko total is 20 kilometers, no? Sana bigyan ng tinapay na ito pagdating doon. Hindi naman pala bakery ito eh. Baking center. Oo nga, Deluxe Baking Center. Ano ba to? Sana bakery, makain tinapay. Ayun nga, hindi talaga mawala-wala sa isip ko yung kanina nag-book kay Lala mo. Inisip ko malaking cake, kasi cake lang talaga nakalagay sa description ng ilo-load niya. Sabi ko, MPV yung guwan, tapos with aircon pa, special to na cake. Tanginang yan, pagdating ko dun 5 container ng yung cake, naka-container. Tapos ingatan daw. Siyempre ingatan mo kasi cake. Maya naglabasan yung mga 10 tray ng tinapay. Di lang yun, meron pa ulit nilabas na 3 crates ng frozen, tumutulo pa. Kino-consider ko na lang nga sana para matapos lang. Doon na rin lang ako, di masayang yung biyahe at gasolina ko. Aba, siya pa nang hamon na i-cancel. O di cancel, gago ka pala eh. 400 lang yung babayad mo, gaganyanin mo ako. Sira ulo ka eh. Ordinaryong empleyado ka lang, ang attitude mo kupal eh. Pwede naman sabihin, kuya, pasensya na. Kasi pag i-declare ko ng maayos, kuya, walang tatanggap eh. Natural! Kasi MPV lang binubuk mo eh. Pinipilit mong pagkasya sa MPV yung mga kakarga mo eh. Tulungges ka pala eh. Bobo ka eh. Kabitin mo utak mo. May senyas-senyas ka pa sa akin, umabante kanina. Ang sikip-sikip ng kali nyo. Kita mo may nagmamaniobra, pinapaabante mo ako. Bobo ka talaga. Sinira mo araw ko eh. Kung sino ka man. Ayusin mo yung pagbubuk mo. Declare mo kung ano yung kakarga mo. Huwag yung nagbimis. Para kang taga BOC. Hilig ka sa misdeclaration eh. Bunga ng katangahan ng ibang tao. Papunta pa lang ako, nakikita mo na sa profile ko kung anong sasakyan na dala ko. Doon pa lang malalaman mo na yan kung ginamit mo utak mo. Nako, bad trip mga paps.
hindi ako pumwesto sa slow lane, wala, tenga ako sa kaliwa, walang galawan yung kaliwa. Ayun ako. Sige mga paps, mamaya. Mga paps, magkarga na natin yung kon natin. Second booking kay Transportify. Tayo Antipolo. Hindi ko para magbuwan pa ako, magdagdag. Kasi medyo may kalakihan yung karga na yun. 40 kilos na kuan. Mini drum. Nawalan na akong gana dito kay kuan. Ilala. Hindi nagde-declare ng maayos yung mga kuan dito. Nagbubuk. Para iwas hassle na sana kayong mga nagbubuk kay Lala mo, para hindi na kailangan ng tawagan pa kayo kung ano ikakarga, hindi kaya bulagaan. Declare nyo na kung ano talaga ikakarga nyo para malaman ng driver kung kasya, kung ubras sa sakyan niya o hindi. Problema kasi sa inyo, ayaw nyo i-declare kasi gusto nyo makamura sa pasahe. Gusto naman, wala na nga kayong ginagamit na sarili nyo sasakyan eh. Wala na kayong pinapasweldoang driver eh. Itong mga delivery app na lang mga ginagamit nyo para bawas tauhan, bawas maintenance sa gastos ng truck, ng sasakyan, ng L3, ano-ano pa. Pati ba naman sa pagbubuk, mandadaya pa kayo para lang makamura kayo ng magkano lang, 100, 200. Bismiyo naman. Tapos pag kayo niloko, galit na galit kayo, kaso agad, leche kayo. Sige mga paps, wala lang, di natanggal yung init ng ulo ko yung araw na to. Di matanggal sa isip ko yung tabatsoy na yun. Siguro kung nandito kayo, pag dumungaw kayo sa baba, subdivision dito, subdivision doon. Mas gusto ko yung kuhan, hindi commercialized. Gusto ko yung tipong parang pangmasa lang ang datingan, yung karinderya. Alam mo, sa totoo lang, mas masarap kumain sa karinderya kaysa sa restaurant eh. Kasi alam nyo, sa mga karinderya, yung mga ulam na niluluto nila, fresh yan, galing palengke. Compared sa mga restaurant, supplier niyan, frozen lahat. Karamihan ng karneng gamit nila mga imported na frozen kasi mas mura. Ayan ha, binigyan ko na kayang tips ha. Masarap kumain sa karinderya. Tingnan nyo rin, basta yung malinis naman.
ito ngayon mga paps. Tanda ko no. Modern jeep na. Hindi naman jeep yan eh. Minibus na yan eh. Kung mo maintindihan ba't tinatawag nilang modern jeepneys yung mga ganyang itsura eh. Minibus na nga yan. Nakikisimpatya naman ako dito sa mga jeepney driver na may posibilidad na mawalan ng anak buhay dahil dito sa modernization. Kaya lang, ilang taon kasi kayo binigyan ng tsansa na ayusin yung mga jeep nyo. Kung nga malaman kung paano nakapasa sa inspection yan sa bagay, puso na appearance, lagay dito, lagay doon. Kaya lang, common sense na lang, di ba? Dekada nyo nang pinapakinabangan yung mga jeep nyo na yan eh. Ismiyo naman. Kapanahon ng panay kupong-kupong. Hindi nyo man lang maisip na pagandahin paunti-unti. Tapos yung mga yung mga safety features sa isang sasakyan, kasi tao ang kinakarga nyo, hindi naman gamit eh. Tapos pag nagkakaroon kayo minsan ng collision, maninisi kayo sa sasakyan, kesyo hindi kumagat yung preno eh. Ay natural, hindi nyo mini-maintain ng maayos eh. Tsaka huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan na wala kayong kinikita dyan. Meron kayong kinikita. Hindi kayo lugi. Kasi kung totoong wala kayong kinikita dyan, ba't bumabiyahe pa kayo araw-araw? Sa loob ng ilang dekada na bumabiyahe kayo, tumanda na kayo dyan lahat. Nagkaanak na kayo dyan lahat-lahat, nag-asawa na yung mga anak nyo, nagkaapo na kayo sa mga anak nyo, bumabiyahe pa rin kayo. Tapos sasabihin nyo, di kayo kumikita naman. Three 63846. $1381 4354.
Port ko na mga paps. Ang ganitong sistema kasi hindi pwede to eh. Distansya kung ibubok nyo na to sa Grab, papalo to ng mga 3,000. Sige nga paps, balitaan tayo mamaya kung anong mangyayari dito. Oo nga, dumidiskarte nga kayo para kumita. Eh, tingnan nyo tuloy. Ang dami nang nagbubuk na pasahero ang sasakay. Walang delivering mangyayari. Huwag lang sana kayo matsempuhan na hold upper yung mga mapipick up nyo. Kangkungan kayo pupulutin. Saan na ba ako? Ayos yung dinaanan ko, shortcut. Bilis ko. Ha? Dito na ako sa Taytay. Kaya lang, pagdating mo naman ng Taytay, dito ka naman ngayon matatraffic. Shortcut tayo. Ay nako, ginagamit pa nila yung location ng isang establishment para kunwari company sila. Meron ako ding mga gamit dala kuya mga bag namin. Tangina, o yung bag nyo, pwede ko i-deliver yan. Mga damit yung laman yan. Kayo. Ay naku mga paps. Meron naman itong booking dito, Pasig Bacoor. Pin location naman tong nilagay. Kaya wala siguro ma-accept. Kailangan mo yun ha. Yan. Pagka pin location na nakalagay sa drapo, medyo tagilid yan. Si Juan. Kailang hindi ako abot.
tapos gasolina eh. Tama ba to? Wala, tama nga. Sige mga paps. Pangalawang palpak na booking na naman kay Lalamove dahil sa non-declaration ng item na ikakarga. Ang ikakarga salamin. Kasya naman daw kasi NPB naman yung binook niya. Makapal naman daw yung salamin. Sabi ko sa kanya, Madam, naka-crate po ba yung salamin? Hindi po. Makapal naman po. Mahirap yun. Pag nabasag ba yun, ako pa nga madadali dyan. Ako pa magbabayad niya. Yeah. Sablay talaga itong mga nagbubuk kay Lalamove. Pwede ba kayong mga nagbubuk kay Lalamove, ayusin nyo yung booking nyo. Mayroon namang kwan eh. Pwede kayo maglagay ng item description eh, papadeliver nyo eh. Nyo naman. Masyado kayo mga maduga eh. Isa pa yan. Isa pa yan na nambubulaga. Pagdating mo sa pick up location, pag tinatawagan mo ayaw sumagot. Pagdating mo ng pick up location, tao po sasakay. Tangina. Meron naman nagde-declare, tao daw talaga sasakay. Lang yan. May uma-accept pa. Ganyan ba kayo kahapit? Parehas na naman tayo may mga Judith. Isip din. Pag kayo nahuli, ewan ko na lang. Naman to. Meron dito anim na delivery location sa halagang 1,083. Wala na. Dito na maubos yung oras mo. Lalaki pa ng distansya ng mga drop off. Ay nako, good luck sa driver na accept yan. Ay ako, buhay. Meron na naman dito oh. Pasahero na naman no. Dahil pa dyan Chibureche. Suki ko. Sablay yung mga nagbubuk ngayon San Jose del Monte. Layo naman na ito. Sa halagang 577. Hindi na naman nag-declare to. Tao na naman sasakay na to.
Wow, nananangalian mga guys. Pucha. Ang oras mag-aalas 2 na, wala pa tayong nakikitang matinong booking. Kadalawang booking pa lang tayo ngayong araw na to. Puro kwan. Sa madaling sabi yung iba mga scammer talaga eh. May mga nagpapabono, may nagbubook na ayaw i-declare kung anong ikakarga. Sasabihin cake lang, tapos pagdating doon kung ano-ano nagkakarga. Tapos meron naman nagbook tao sasakay. Putang ina nyo. Hello mga paps, kumusta? Wala antipolo kanina pa baba, wala tayong nakuha maganda. Meron akong nakuha ngayon. Tawag dyan, galing tayo dun sa nakatanggap tayo ng booking kay Lala. Kung napansin, credit pala. Wala, na-accept ko na eh. Pinikap ko dito sa may Panay, Quezon City. 10 box ng nuggets. Di pa lang kung yata ito eh, crocodile nuggets. Galing kuan, Thailand. Di-deliver sa Marikina. Tapos may nakuha din akong scheduled booking ng alas 5, Marikina going to Paranaque naman. Tingnan natin mamaya kung may makuha tayo sa Paranaque pagkatapos ng scheduled booking na yun. Mabagal talaga ninyo. Anga pa ibang driver eh. Pagka bago sasakyan, ibig sabihin bago driver. Kadalasan itong namang dala ko bago nga, pero di naman bago yung driver. Hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan sana di ako mabitin sa oras. Isang oras tinansya ko lang to, 30 minutes lang. Magbibiro na naman itong pagkakataon na naman na to. Pagkakataon talaga, pag biniro ka talaga, wagas. Ano yun, yung mapapasigaw ka nila sa inis. Kaninang papunta ako, wala pang traffic. Ngayong naka-pick up na ako, papunta na sa destination eh. Saka alas 4 pa lang mga paps ha. Umpisa na yung traffic. Hindi naman kasi kung government 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Alas 3 sarado na government offices dahil alas 7 pa lang pumapasok na sila. Ito na, tatawid ka na nga lang ng EDSA, ganito pa senaryo. Umpisa na naman itong mga party list na naman. Party list na to. Negosyo yung posisyon sa gobyerno. Mga animal kayo. Kaya paps, mamaya balitaan tayo.
Ay nako mga paps, pag minamalas ka nga naman. Isang customer nag-book, pangalan ng subdivision ng Binok. Ngayon, hindi ako pinapasok ng guard sa gate, sa entrance, gate entrance. Nakasarado yung gate ng subdivision. Di, atras ako. Kaya nung umaatras ako, di ko napapansin, may palabas pala na Wigo, maliit na kotse ng Toyota. Naka-hazard ako't lahat-lahat. Hindi man lang niya titingnan na umaatras ako. Lumiko pa rin siya. Ayun, nagpang-abot yung mga bumper namin sa likod. Yan lang, matibay itong, makapal itong bumper ng kuwan, gak. Yan lang, damage yung pintura. Problema ko na ito, kung kaya bang timplahan to, kasi crystal white, yung parang crystallized siya. Maayos naman kausap yung nakabanggaan ko. Yung nga lang, nagtawag ng SME. Alam nyo naman, pag na-involve na yung SME, skandalo na mangyayari. Kaya inunahan ko na. Sabi ko, papagawa ko na lang yan sir, pero doon sa nagagawa namin para matapos lang. Kasi abutin kami siyam-siyam doon kung magdidiskusyon na ba, magsagutan ba kami, baka magsuntukan pa kami. E lugi ako habang may sumusuntok sa akin, may kumakalmot. Diba? Dinaan na nasa maayos na usapan. Gusto ko pa nga i-check yung register niya, kung rehistrado ba yung kotse niya eh. Alam, hindi ko na ginawang issue. Dagdag lang sa sakit ng ulo. Ay nako, nawala na ako ng gana tumanggap ng booking mga paps dahil sa nangyari. Yung kotse ko na bunamunuhan, wisit talaga. Ay naku, sa tagal-tagal kong ilang dekada na akong nagmamaneho, ni minsan hindi pa ako nai-involve sa kahit anong mga banggaan, violation, oo, pero mild lang yun. Pero yung mga ganito, tulad nga sabi ko sa inyo, dami talagang kamote dito na driver eh. Ingat na ingat ka sa pagmamaneho mo eh, kaliwat kanan, harap likod, nakapaligid sa'yo, kamote, bota, sama. Negative na nangyari ngayong araw na to. Inumpisahan nung nag-booking ng cake, tapos sinundan neto. Ah shit. Yung mga paps, nasa muli, pagkarahin na ako. Marami pang booking pero nawalan na ako ng gana dahil sa nangyari.